Isang taos-pusong kumustahan sa inyong lahat, mga kapuso. Ako po si Maria at muli kayong sinasamahan dito sa Kwentong Puso TV. May mga pag-ibig na nagsisimula sa tiwala. Paano kung ang mismong tiwalang yon ang sisira sa lahat? Sabi nila, ang pinakamasakit na pagtataksil ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa mga taong pinagkalooban mo ng buong puso at pagmamahal. Halina't pakinggan natin ang kwento ni Astrid, isang babaeng sinubok ng kataksilan, at kung paano niya binawi ang kanyang dignidad mula sa abo ng isang nasirang pangako. Sinungaling ka, manloloko. Ang mga salitang yon ay sumabog sa isip ni Astrid, pero ni isang tunog ay walang lumabas sa kanyang mga labi. Nakatayo siya sa gitna ng kanilang walk-in closet, napapaligiran ng mga mamahaling damit at sapatos, mga simbolo ng 10 taong pagsasama nila ni Mavic. 10 taon. Sa susunod na linggo na ang kanilang anniversary. Isang grand celebration ang plinano niya. Ang lahat ay perpekto. O yun ang akala niya. Kanina lang, masaya pa siyang nag-iisip kung anong isusuot. Napagdesisyonan niyang isuot ang kwintas na pamana ng kanyang ina. Isang simple pero eleganteng gold pendant. Ang tanging mamahaling alaala na naiwan sa kanya. Binuksan niya ang kanyang lumang jewelry box na yari sa kahoy. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan ng kanyang ina sa takip. Pero pagbukas niya, wala roon ang kwintas. Ang tanging laman ay ang maliit na espasyong hugis puso sa pulang velvet kung saan ito dapat nakalagay. Panik. Iyon ang una niyang naramdaman. Saan niya kaya na ilagay? Baka naman itinago niya sa ibang lugar para mas maging safe? Habang balisang nag-iisip, kinuha niya ang kanyang telepono. Balak sanang tawagan ang kanilang kasambahay na si Aling Nelia, pero bago pa man niya maidial ang numero, isang notifikasyon ang lumitaw sa kanyang screen. Isang bagong post mula kay Freya, ang kanyang pinsan. Ang pinsan niyang itinuring niyang parang tunay na kapatid. Nakangiti si Freya sa litrato, nakaupo sa isang coffee shop. Maganda, masaya. At sa leeg niya, nakasabit ang kwintas ng kanyang ina. Humigpit ang hawak ni Astrid sa telepono. Hindi maaring magkamali. Kilalang-kilala niya ang bawat kurba, ang kintab, ang maliit na gasgas sa gilid ng pendant. Iyon nga iyon. Paano? Bakit? Nanginginig ang mga daliri niya habang nag-scroll pababa. At doon, sa ilalim ng isa pang litrato ni Freya nakuha mula sa ibang angle, kung saan mas kitang-kita ang kwintas. Nakita niya ang isang komento mula sa isang pamilyar na pangalan, isang komento mula sa asawa niya, Mavic Herrera. Bagay sa'yo, mahal. Mas maganda kaysa sa kanya. Nabitiwan ni Astrid ang telepono. Bumagsak ito sa makapal na carpet ng walang tunog. Pero para kay Astrid, ang ingay ay nakakabingi. Parang gumuho ang buong mundo niya sa isang iglap. Mahal. Mas maganda kaysa sa kanya. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ang puso niya ay humahampas sa kanyang dibdib na parang gustong kumawala. Si Mavic at si Freya, ang kanyang asawa, at ang kanyang pinsan, yumakap siya sa sarili. Ang mga kuko ay bumaon sa kanyang mga braso. Si Freya, ang dalagitang kinupkop nila sa bahay na ito nang magkaproblema ang pamilya nito sa probinsya. Ang dalagitang pinag-aral niya, binigyan ng allowance, itinuring na parang bunso. Ito ang ganti sa lahat ng utang na loob. Ang sakit. Ang sakit ay parang lason na unti-unting kumakalat sa buong katawan niya. Pinipilay ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ilang minuto siyang nakatulala. O baka oras. Hindi niya alam. Ang katahimikan ay binasag ng ugong ng isang paparating na sasakyan. Ang tunog ng pagbukas ng gate. Ang tunog ng kotse ni Mavic na pumarada sa garahe. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Astrid. Uuwi na siya. Darating na ang kanyang asawa. Ang kanyang manlolokong asawa. Mabilis niyang pinunasan
Ang mga luhang hindi niya namalayang tumutulo na pala. Dinampot niya ang telepono mula sa sahig. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, pero pinilit niyang itikom ang mga palad. Narinig niya ang mga yabag sa labas, papalapit. Narinig niya ang pagpihit ng susi sa seradura ng kanilang kwarto. Bumukas ang pinto. Pumasok si Mavic na may malawak na ngiti. Bitbit ang isang bouquet ng paboritong bulaklak ni Astrid, mga puting rosas. Huminto siya nang makita ang asawa na nakatayo sa gitna ng closet. Nakatitig sa kanya ng walang emosyon. "Hey Hon, maaga akong umuwi para sa'yo," sabi niya. Ang boses ay masaya at walang bakas ng kahit anong kasalanan. Inilahad niya ang mga bulaklak. "Look what I got you." Hindi gumalaw si Astrid. Ang mga mata niya ay nakapako sa mukha ng lalaking minahal niya sa loob ng 10 taon. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya. Ang mukhang yun ngayon ay parang maskara ng isang estranghero. "Astrid, may problema ba?" tanong ni Mavic. Unti-unting nawawala ang nangiti. Tumikhim si Astrid. Pinipilit na gawing normal ang kanyang boses. "Yung kwintas ko, Mavic. Yung bigay ni Mama. Hindi ko makita." Kumunot ang noo ni Mavic, nag-iisip. Yung kwintas. Baka naman na-misplace mo lang. You know how you are sometimes kapag busy." "Hinalughog ko na ang lahat." Giit ni Astrid, ang bawat salita ay may bigat. "Wala talaga." Naglakad si Mavic palapit. Ipinatong ang mga bulaklak sa isang upuan. "Huwag mo masyadong isipin yan, Hon. Baka na isang mo noong kailangan natin ng pera for the new business. Nakalimutan mo lang siguro." Isang tawa ang gustong kumawala sa lalamunan ni Astrid. Isang tawang puno ng pait. Siya? Isasangla ang alaala ng ina niya? Pero pinigilan niya ang sarili. "Hindi ko gagawin yon, Mavic. At alam mo yan." Nagkibit balikat si Mavic, umiiwas sa kanyang tingin. Tumingin ito sa paligid ng closet. "Well, alam ko na. Naalala mo, medyo maluwag na yung kawit, di ba? Baka nahulog mo somewhere." Tumingin ito sa kanya. Ngumiti na parang nasolusyonan na ang pinakamalaking problema sa mundo. "O baka naman, naipadala ko sa jeweler para ipa-repair." "Oo, yun nga. Gusto kitang i-surprise para sa anniversary natin." Ang kasinungalingan. Ang dali-dali lang para sa kanya. Ang natural. Parang may pumutok sa loob ni Astrid. Ang manipis na hibla ng pag-asang baka nagkamali lang siya. Baka may ibang paliwanag. Naputol na. Hindi na siya sumagot. Tinalikuran niya si Mavic at naglakad papasok sa kanilang kwarto. Isinara niya ang pinto at sa unang pagkakataon, nilock niya ito. Narinig niya ang pagkatok ni Mavic. "Astrid, Hon, open the door. Ano bang nangyayari sa'yo?" Hindi siya sumagot. Dumiretso siya sa side table kung saan nakatayo ang kanilang wedding picture. Isang larawan ng 2 taong masayang-masaya. Nangangako ng habambuhay na pagmamahalan. Kinuha niya ang frame, ang bigat, ang lamig. Tinitigan niya ang nakangiting mukha ni Mavic sa litrato at pagkatapos ay ang sarili niyang mukha. Isang babaeng puno ng pangarap at tiwala. Isang babaeng tanga. Sa isang iglap, ibinalibag niya ang picture frame sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto. "Astrid! Ano yun? Anong nangyayari dyan? Buksan mo to!" Sigaw ni Mavic mula sa labas. Kinakalampag na ang pinto. Napaupo si Astrid sa sahig, sa gitna ng mga bubog. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. At doon, sa wakas, humagulhol siya. Umiyak siya para sa 10 taon na nasayang. Umiyak siya para sa tiwalang dinurog. Umiyak siya para kay Freya, ang kapatid na itinuring niya na ahas pala. At higit sa lahat, umiyak siya para sa sarili niya, sa katangahan niya, sa pagiging bulag niya sa katotohanan. Sa labas, patuloy ang pagkatok at pagsigaw ni Mavic. Pero para kay Astrid, ang ingay ay unti-unting humina, napalitan ng ugong sa kanyang mga tainga. Ang kwarto,
ay naging isang kulungan. Ang pader na pinagbagsakan niya ng kanilang larawan ay naging pader na ngayon sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng isang hinaharap na biglang naging blangko at nakakatakot. Ilang araw siyang nagkulong sa kwarto. Hindi siya kumakain, hindi siya natutulog. Tanging si Aling Nelia lang ang pinapayagan niyang pumasok para mag-iwan ng pagkain na hindi rin naman niya ginagalaw. Isang hapon, habang nakatitig sa kisame, kinuha niya ang kanyang telepono. Binuksan niya ang kanyang contacts. Ang mga daliri niya ay naghahanap ng isang pangalan. Isang pangalan na matagal na niyang hindi tinatawagan para sa personal na bagay. Isang abogadong katulad niya. Isang kaibigan. Isang taong alam niyang makikinig nang walang panghuhusga. Nag-aalangan pa siya. Pero habang tinititigan niya ang kanyang basag na refleksyon sa screen ng telepono, alam niyang hindi niya kaya itong mag-isa. Kailangan niya ng tulong. Kailangan niya ng lakas. Pinindot niya ang call button. Nagring ito. Isa. Dalawa. Hello, Astrid. Napatawag ka. Narinig niya ang boses sa kabilang linya. Isang boses na kalmado at profesional. Sa screen, nakasulat ang pangalan, Attorney Lander Cruz. Ang opisina ni Lander Cruz ay hindi kasing laki ng opisina ni Astrid. Wala itong mamahaling painting sa pader o magagarang kasangkapan. Sa halip, puno ito ng mga libro. Mga makakapal na libro tungkol sa batas na nakasalansan sa bawat estante, sa ibabaw ng kanyang mesa, maging sa sahig. Ang lugar ay amoy lumang papel at bagong timplang kape. Ito ay opisina ng isang taong nagtatrabaho, hindi nagpapasikat. Pagpasok ni Astrid, agad na tumayo si Lander mula sa kanyang upuan. Kitang-kita sa mukha niya ang pag-aalala nang makita ang itsura ng kaibigan. Ang namamaga nitong mga mata, ang buhok na bahagyang gulo, ang blangkong ekspresyon. Astrid, maupo ka, sabi niya sa mahinahong boses. Ipinaghila niya ito ng upuan. Gusto mo ng tubig? Kape? Umiling lang si Astrid at umupo. For a few moments there was only silence. Nakatingin lang siya sa sahig, hindi alam kung saan magsisimula. Huminga ng malalim si Lander at umupo sa tapat niya. Hindi siya nagtanong ng anong nangyari o bakit ka napatawag. Sa halip, tinanong niya ang pinakasimpleng tanong sa lahat. Kumusta ka? At sa tanong na yon, gumuho ang lahat ng pader na pilit na itinatayo ni Astrid sa paligid niya. Ang mga labi niya ay nanginig. Ang mga mata niya ay muling napuno ng luha. At sa unang pagkakataon, sa loob ng ilang araw, sa harap ng isang tao, bumuhos ang lahat ng sakit at sama ng loob na kinikimkim niya. Niloko niya ako, Lander. Humihikbi niyang sabi. Silang dalawa. Ang asawa ko at ang pinsan ko. Niloko nila ako. Hindi umimik si Lander. Hinayaan niya lang si Astrid na ilabas ang lahat. Hinayaan niyang tumulo ang mga luha nito, pakinggan ang bawat salitang nabibitawan sa gitna ng kanyang paghagulhol. He just sat there, a silent, steady presence, isang kanlungan sa gitna ng bagyo. Nang medyo kumalma na si Astrid, kumuha si Lander ng isang basong tubig at iniabot sa kanya. Salamat, sabi ni Astrid sa paos na boses. May prenup kayo? Tanong ni Lander. Ang boses ay kalmado pa rin, pero ngayon ay may tono na ng isang abogado. Umiling si Astrid. Wala. I trusted him completely. We built everything together. Tumango si Lander. I understand. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan, Astrid. Annulment will be messy. It will be public. Gagamitin niya ang lahat laban sa'yo. Muling nangilid ang luha sa mga mata ni Astrid. Anong gagawin ko? Pakiramdam ko. Nawala na ang lahat. Tumayo si Lander at nagtimpla ng kape. Inilapag niya ang isang mainit na tasa sa harap ni Astrid. Ang init mula sa mug ay bahagyang gumapang sa nanlalamig niyang mga kamay. Uminom ka muna, sabi ni Lander. Umupo siyang muli. Hindi ka nag-iisa. Tumingala si Astrid at sa mga mata ni Lander,
Wala siyang nakitang awa. Ang nakita niya ay respeto at pag-unawa. Hindi ko lang alam kung kaya ko siyang harapin, mahinang sabi ni Astrid. Ang gusto ko lang ay mawala na ang sakit. Tinitigan siya ni Lander. Ang mga mata ay seryoso. Kung ganoon, kailangan mong magdesisyon. May 200 sa harap mo, Astrid, at kailangan mong pumili kung alin ang gusto mong tahakin. Naghihintay si Astrid. Ano ang gusto mong mangyari? Tanong ni Lander. Ang bawat salita ay malinaw at mabigat. Katarungan o paghihiganti? Ang tanong ay parang tumagos sa puso ni Astrid. Katarungan o paghihiganti? Tinitigan niya ang maitim na kape sa kanyang tasa. Tila nakikita niya roon ang refleksyon ng 10 taon ng kasinungalingan. Ang nangiti ni Mavic, ang paglalambing ni Freya, ang kwintas. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ni Lander. Nawala ang bakas ng luha. Ang pumalit ay isang malamig at matigas na determinasyon. Pag-uwi ni Astrid sa bahay, naabutan niya si Mavic na naghihintay sa sala. Mukhang balisa. Agad itong tumayo nang makita siya. Astrid, saan ka galing? Nag-alala ako ng husto. Hindi ka sumasagot sa mga tawag ko. Huminga ng malalim si Astrid bago humarap dito. Ngumiti siya. Isang maliit, pagod na ngiti. Sorry, sabi niya. Ang boses ay mahina. Nag-overreact lang ako. Pagod lang siguro sa pag-aasikaso ng party. Lumapit siya at hinawakan ito sa braso. Pasensya ka na, Hon. Nakita niya ang ginhawa sa mukha ni Mavic. Agad siyang niyakap nito ng mahigpit. It's okay. Naiintindihan ko. Basta huwag mo nang uulitin yon, okay? You scared me. Habang nakayakap sa lalaking nagtaksil sa kanya, ipinikit ni Astrid ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Mavic sa kanyang dibdib. At sa isip niya, isang pangako ang kanyang binitawan. Hindi pa tayo tapos, Mavic. Nagsisimula pa lang ako. Ang mga sumunod na araw ay naging isang teatro. Si Astrid ang bida, direktor, at manunulat ng sarili niyang palabas. At ang entablado ay ang sarili niyang pamamahay. Ang umaga ay nagsisimula sa amoy ng kapeng barako at bagong lutong sinangag. Ipinagluluto niya si Mavic ng paborito nitong almusal, longganisang lukban na may kasamang itlog na maalat. Ngumingiti siya habang inilalapag ang pagkain sa mesa. Tinatanong kung kumusta ang tulog nito, kung anong plano nito sa opisina. Kumain ka na. Baka lumamig, sasabihin niya sa malambing na boses. At si Mavic, sa kanyang kapalaluan, ay kinakain ng lahat. Hindi lang ang pagkain, kundi pati na rin ang bawat kasinungalingan. I knew you'd come around, Hon, sabi nito isang umaga, habang pinupunasan ng bibig. We're too strong to be broken by a simple misunderstanding. Isang simpleng misunderstanding. Ganoon lang para sa kanya ang lahat. Tumango lang si Astrid at ngumiti. Pero sa loob-loob niya, parang nasusukais siya. Bawat pagngiti, bawat paghawak sa kamay ni Mavic, bawat pag-arte na normal ang lahat, ay parang lason na unti-unti niyang nilulunok. Ang maskarang suot niya ay nagsisimula ng mangati. Pero kailangan niyang tiisin. Para ito sa huling halakhak. Nakikita niya ang ginhawa hindi lang kay Mavic, kundi pati na rin kay Freya. Minsan, sa isang family gathering, nakita niya kung paano sila nagkatinginan. Isang mabilis na sulyap ng tagumpay. Akala nila, nanalo na sila. Akala nila, ang babaeng kaharap nila ay ang dating Astrid, mahina, mapagpatawad at bulag. Hindi nila alam, ang babaeng kaharap nila ay isa ng mangangaso at naghihintay lang siya ng tamang tiyempo para Manila. Ang pagkakataon ay dumating isang Miyerkules ng gabi. Naghanda si Astrid ng espesyal na hapunan, steak at red wine.
Inilawan niya ang mga kandila. Ginawa niyang perpekto ang lahat para sa kanyang unang bitag. Wow! Sabi ni Mavic pag-uwi. Anong meron? May celebration ba? Wala naman, sagot ni Astrid. Inaayos ang kurbata nito. I just realized I've been too emotional lately. Masyado kong pinapairal ang selos. I want to make it up to you, to us. Umupo sila para kumain. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagay na walang kwenta. At habang nagkakasiyahan, maingat na inilabas ni Astrid ang isang folder mula sa kanyang bag. Hon, speaking of us, panimula niya, ang boses ay casual. May inaalok sa akin ng isang kliyente, isang magandang investment opportunity. A property development sa Batangas, malaki ang potential. Tumingin si Mavic, interesado. Talaga? Gaano kalaki? Malaki, sabi ni Astrid. Pero kailangan ng mabilis na desisyon. At dahil conjugal property, ang gagamitin nating pang-invest, kailangan ko ng pirma mo sa ilang authorization papers. Just some formalities. Inilapag niya ang folder sa mesa at binuksan ito. Isang tumpok ng mga papeles na mukhang komplikado at puno ng legal terms. It's a surprise sana for our anniversary. Dagdag niya, tinitingnan si Mavic na may pananabik sa mga mata. Para sa future natin. Tinitigan ni Mavic ang mga papeles. Pagkatapos ay tumingin kay Astrid. Nakita niya ang asawa. Maganda, mapagmahal, at nag-iisip para sa kanilang kinabukasan. Ang lahat ng pagdududa na maaaring mayroon siya ay naglaho. Ngumiti si Astrid sa kanya mula sa kabilang dulo ng mesa, isang ngiting puno ng pangako. Pero sa isip niya, isang malamig na boses ang bumubulong. Lagdaan mo, Mavic. Lagdaan mo ang katapusan mo. Kinuha ni Mavic ang mamahaling pluma mula sa kanyang bulsa, isang regalong ibinigay ni Astrid noong nakaraang Pasko. Hindi na niya binasa ng detalyado ang mga nakasulat. Para saan pa? Si Astrid ang abogada. Siya ang magaling sa mga ganitong bagay. Anything for you, Hon? Sabi niya. Ang boses ay puno ng pagmamalaki at pagtitiwala para sa future natin. At sa ilalim ng liwanag ng kandila, sa saliw ng malambing na musika, pinirmahan ni Mavic Herrera ang unang dokumento na unti-unting babawi sa lahat ng yaman na ipinagkait niya sa pag-ibig at katapatan. Kinabukasan, maagang pumasok si Astrid sa opisina. Dala ang folder na may pirma ni Mavic. Ang pakiramdam ay parang may dala siyang isang bombang malapit ng sumabog. Pumasok siya sa opisina ni Lander at isinara ang pinto. Narito na, sabi niya. Inilapag ang folder sa mesa ni Lander na may kasamang malutong na tunog. Binuksan ito ni Lander at sinuri ang pirma. Tumingin siya kay Astrid. Ang mga mata ay seryoso. Sigurado ka na ba talaga dito, Astrid? Once we file this, there's no turning back. Tumango si Astrid. Ang determinasyon ay hindi natitinag. Mas sigurado pa ako kaysa sa ano paman. Walang imik na kinuha ni Lander ang telepono at nag-dial. Ako na ang bahala dito, sabi niya kay Astrid bago magsalita sa kabilang linya. Yes, good morning. This is Atueng Cruz. I'm filing the transfer of ownership documents for Yes under Astrid Valdez. Habang nakikipag-usap si Lander, nakatitig lang si Astrid sa bintana ng opisina. Mula roon tanaw niya ang magulong syudad, mga sasakyang naguunahan, mga taong nagmamadali. Ang mundo ay patuloy sa pag-ikot. Walang kamalay-malay sa digmaang nagaganap sa loob ng puso niya. Sa isang iglap, naramdaman niya ang matinding pagod. Pero kasabay nito, isang maliit na kislap ng tagumpay. Ito na ang unang hakbang. Samantala, sa isang mamahaling condominium unit, hindi kalayuan sa opisina ni Mavic, nag-iinit ang ulo ni Freya. Hanggang kailan ba tayo magtatago, Mavic? Tanong niya habang palakad-lakad sa sala. Akala ko ba kapag nakuha mo na ang tiwala niya ulit,
hihiwalayan mo na siya? We had a plan. And we're sticking to the plan, sagot ni Mavic iritado. Maging patient ka naman, Freya. Hindi ganoon kadali iyon. Kakalma pa lang ang sitwasyon. Isang maling galaw lang, masisira ang lahat. Anong masisira? Ang perfect family image mo? Sarkastikong sabi ni Freya. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Paano naman tayo? Paano ang baby natin? Napahilamos ng mukha si Mavic. Sinabi ko na sa'yo, aayusin ko ang lahat. After ng anniversary party, kapag nakuha ko na ang malaking deal na, yon, kakausapin ko na si Astrid. Just give me a little more time. Time, palagi na lang time. Sigaw ni Freya. Habang ikaw, masayang umuwi sa asawa mo gabi-gabi. Ako, nag-iisa dito. Naghihintay. Para akong kabit Mavic. Huwag mong isigaw yan. Saway ni Mavic. Tila natatakot na may makarinig kahit nasa loob sila ng unit. Astrid is weak. Madali siyang mauto. Look, pumirma na nga siya pumayag na siyang kalimutan ng lahat. Konting tiis na lang. Lumapit si Mavic at niyakap si Freya. Trust me, okay? It's all for us, for our future. Pero habang nakayakap si Freya sa likod ni Mavic, ang mga mata niya ay puno ng pagdududa. Ang tiwala ay isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. Hindi lang para kay Astrid, kundi maging sa lalaking kayakap niya. Gabi nang makatanggap ng tawag si Astrid mula kay Lander. It's done, sabi ni Lander sa kabilang linya. The first property is officially under your name. Congratulations! You now own 50% of his flagship company's building. Napahawak si Astrid sa dibdib. Isang malaking hininga ang pinakawalan niya. Salamat, Lander. Sobrang salamat. Wala yon. Para saan pat naging magkaibigan tayo? Sabi ni Lander. May sandaling katahimikan bago siya muling nagsalita. Are you okay, Astrid? Really okay? I will be, sagot ni Astrid. At sa pagkakataong iyon, naniwala siya sa sarili niyang mga salita. Pagkababa niya ng telepono, isa pang tawag ang pumasok. Ang kapatid niyang si Marisol. Hello ate, bati ni Astrid. Bunso, kumusta? Hindi ako nagtatanong tungkol sa kanya. Ikaw ang tinatanong ko, sabi ni Marisol. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ngumiti si Astrid, kahit hindi ito nakikita ng kapatid niya. Okay lang ako ate. Kumain ka na ba? Tanong ni Marisol. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Tandaan mo, andito lang ako. Anumang oras. Ang simpleng tanong na yon, ang simpleng paalala na yon, ang nagbigay ng kakaibang init sa puso ni Astrid. Sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at pagpapanggap, mayroon pa ring mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Mayroon pa rin siyang pamilya. Opo ate, salamat. Pagkababa ng tawag, isang text message ang pumasok sa kanyang telepono. Mula ito sa isang numerong hindi niya kilala, pero alam na alam niya kung kanino galing. Freya. Ate, kailangan po nating mag-usap. Importante. Tinitigan ni Astrid ang mensahe. Ang ate. Ang salitang dati puno ng paggalang at pagmamahal, ngayon ay parang isang insulto. Oras na para harapin ang ahas. Kinabukasan, sa halip na sa isang coffee shop o restaurant, sa isang maliit at maingay na karinderya, sa gilid ng isang abalang kalye sa Quezon City, pinili ni Astrid na makipagkita kay Lander. Kailangan niya ng isang lugar na totoo. Isang lugar na malayo sa mundo ng pagkukunwari na ginagalawan niya sa bahay. Ang amoy ng adobong kumukulo at sinangag ay sumalubong sa kanila. Umupo sila sa isang simpleng mesang plastik sa gitna ng mga empleyadong nagla-lunch break at mga driver ng jeep na nagkakape. Karinderya. Akala ko, you're more of a 5-star hotel lounge type of lawyer. Biro ni Lander habang inilalapag ang 2 plato ng tapsilog sa mesa. Ngumiti si Astrid, isang tunay na ngiti, ang una sa loob ng maraming araw.
Dito kami madalas kumain ni Papa nung nabubuhay pa siya. He said, the best conversations happen over the best food at hindi kailangang maging mahal ang masarap. May kung anong lungkot at init ang gumuhit sa mukha ni Lander. Your father was a wise man. Kinutsara ni Astrid ang pagkain. Nagulat siya sa sarili ng maramdaman ng gutom. Sa mga nakaraang araw, ang pagkain ay naging obligasyon lang, isang bagay na kailangan niyang gawin para hindi maghinala si Mavic. Ngayon, ang bawat subo ay may lasa. Nag-text siya, sabi ni Astrid pagkatapos lunukin ang pagkain. Si Freya, gusto niyang makipag-usap. Tumaas ang kilay ni Lander. Anong plano mo? Hindi ko alam, pag-amin ni Astrid. Part of me wants to ignore her. Part of me wants to confront her, to scream at her. Pero alam kong hindi pwede. Huwag mong kalimutan ang maskara mo, Astrid. Paalala ni Lander. Ang boses ay seryoso. You have to play your part until the very end. Kung harapin mo siya bilang ang Astrid na kilala niya. Ang mabait, mapagpatawad na ate. Iyon ang pinakamahirap na parte. Bulong ni Astrid. Ang magpanggap na okay lang ang lahat sa harap ng taong dumurog sa'yo. Alam ko, may katahimikan sa pagitan nila na binasag lang ng ingay ng mga kubyertos at kwentuhan sa paligid. Bakit mo to ginagawa, Lander? Tanong ni Astrid, tinititigan ng kaibigan. I mean, I know we're colleagues pero you're going above and beyond. Pwede kang madamay dito. Huminga ng malalim si Lander, ibinaba ang kanyang tinidor. Tumingin siya sa malayo na para bang may inaalala. Sabihin na lang natin na may pinagdaanan din ako. Hindi pareho ng sayo, pero alam ko ang pakiramdam ng matraidor. Alam ko ang pakiramdam na magtiwala sa maling tao. Iyon lang ang sinabi niya, pero sapat na yon para maintindihan ni Astrid. Mayroon din siyang sariling sugat. Kaya pala ganoon na lang ang pag-intindi niya. Wala nang nakakaalam ng tungkol sa atin, kundi ako at ang isang pinagkakatiwalaan kong associate. Your secret is safe with me, Astrid. Ang kailangan mo lang gawin ay maging matatag. Sa gitna ng usapan nila, kinuha ni Lander ang pinakamalaking piraso ng tapa mula sa kanyang plato at inilipat ito sa plato ni Astrid. Ubusin mo yan, sabi niya, na may bahagyang ngiti. You need your strength. Ang simpleng gesture na yon ay parang isang mainit na yakap sa nanlalamig na puso ni Astrid. Sa lugar na ito, sa karinderyang ito, hindi siya si Mrs. Herrera, ang asawa ng isang mayamang negosyante. Hindi rin siya ang abogadong nagpaplano ng isang detalyadong paghihiganti. Dito siya lang si Astrid, isang babaeng nasaktan pero unti-unting bumabangon. At sa tabi niya, may isang kaibigang handang sumalo. Nang matapos silang kumain, habang naglalakad pabalik sa kanilang mga sasakyan, kinuha ni Astrid ang kanyang telepono. Binuksan niya ang text message ni Freya. Hindi na siya nag-aalangan. Nag-type siya ng reply. Sige, magkita tayo. Pinindot niya ang send, pagkatapos ay nagdagdag ng isa pang mensahe. Sa bahay, panahon na para dalhin ang laban sa sarili niyang teritoryo. Dumating si Freya kinahapunan, nag-iisa. Ang itsura niya ay pinaghalong takot at pagkukunwaring awa. Namumutla siya at bahagyang nangangayayat. Sinalubong siya ni Astrid sa pinto na may isang kalmadong ngiti, ang perpektong maskara ng isang mapagmahal na nakatatandang pinsan. Freya, tuloy ka. At panimula ni Freya, ang boses ay nanginginig. Salamat sa pagpayag mong makipag-usap. Pinaupo siya ni Astrid sa puting sofa sa kanilang sala, ang parehong sofa kung saan sila madalas manood ng pelikula noon. Nag-utos si Astrid kay Aling Nelia na magdala ng juice. Anong gusto mong pag-usapan? Tanong ni Astrid. Ang tono ay mahinahon. Yumuko si Freya, pinipisi lang laylayan ng kanyang bestida. Ate, gusto ko lang pong humingi ng tawad sa
Sa lahat. Alam ko pong nagkamali ako. Lasing lang po ako noon, ate. Hindi ko po sinasadya. Si Kuya Mavic din po. Nakinig lang si Astrid. Ang bawat salita ni Freya ay parang kutsilyong paulit-ulit na isinasaksak sa kanya. Kasinungalingan. Lahat ng ito ay isang malaking pag-arte. Hindi ito paghingi ng tawad. Ito ay isang misyon para alamin kung ano na ang alam niya. Alam mo, Freya, sabi ni Astrid, matapos ang isang mahabang katahimikan, pamilya tayo. At sa pamilya, may mga pagkakamaling nangyayari. Tumingin siya sa mga mata ng pinsan. Kung totoo ngang isa lang yung pagkakamali at nangangako kang hindi na mauulit, baka sakaling mapatawad pa kita. Nakita ni Astrid ang kislap ng tagumpay sa mga mata ni Freya. Akala nito, nakuha na naman nito ang loob niya. Talaga po, ate? Pinapatawad niyo na po ako? Sinabi kong baka sakali. Pagtatama ni Astrid, kailangan mo munang patunayan na karapat-dapat ka sa tiwala ko ulit. Simula ngayon ayoko nang makikita kitang lumalapit o nakikipag-usap kay Mavic unless kasama ako. Maliwanag? Mabilis na tumango si Freya. Opo, ate. Opo. Pangako. Nang makaalis na si Freya, lumapit si Aling Nelia. Dala-dala nito ang isang basahan na may alcohol. Walang imik nitong pinunasan ang doorknob na hinawakan ni Freya. Pagkatapos ay ang bahagi ng sofa kung saan ito umupo. Ang simpleng gesture na yon ay nagsasabi ng lahat. Alam ni Aling Nelia. O kung hindi man, nararamdaman niya ang dumi na iniwan ng dalaga sa pamamahay. Kinagabihan, nagkaroon ng digmaan sa kondominium ni Freya. Anong sabi mo? Sigaw ni Mavic. You want me to divorce her? Ngayon na? Nababaliw ka na ba, Freya? Sinabi niya, baka sakaling mapatawad niya ako. Giit ni Freya, ang boses ay nagiging hysterical. Ibig sabihin, hindi pa siya sigurado. Paano kung magbago ang isip niya? Paano kung itakwil niya ako? Paano na tayo? Paano na ang bata, Mavic? Tumahimik ka nga, bulyaw ni Mavic. Ang ingay-ingay mo. You're being stupid and impatient. Hindi mo ba naiintindihan? Kung gagawin natin yan ngayon, mawawala sa akin ang lahat. Ang pera, ang negosyo. Kapag nangyari yun, anong ipapakain ko sa'yo at sa magiging anak mo? Hangin? Ang bawat salita ni Mavic ay tumatama kay Freya. Ang lalaking nangako sa kanya ng isang paraiso ay siya ngayong nagpapakita ng tunay nitong kulay. Hindi pag-ibig ang nararamdaman nito para sa kanya. Ang nararamdaman nito ay pag-aari. So pera lang pala ang iniisip mo. Umiiyak na, sabi ni Freya. Wala kang pakialam sa amin. Of course I care. Sigaw ni Mavic. Pero ang mga mata niya ay nagsasabi ng iba. Pero kailangan nating maging praktikal. Aanhin natin ang pagmamahalan kung mamumulubi naman tayo. Hindi ako papayag na maging kabit habang buhay, Mavic. Then you should have thought of that bago ka bumuka ka para sa akin. Ang huling pangungusap ni Mavic ay isang malakas na sampal sa mukha ni Freya. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang pag-iyak ay naging isang mahinang hikbi. Ang lahat ng pangarap niya ay gumuho sa isang iglap. Upang subukang pagaanin ang sitwasyon na siya mismo ang lumikha. Umuwi si Mavic ng gabing iyon na may dalang isang malaking paper bag mula sa isang kilalang luxury brand. Inabot niya ito kay Astrid na nagbabasa sa sala. Para sa'yo, Hon, sabi niya, trying to sound cheerful, para makabawi sa lahat. I love you. Binuksan ito ni Astrid, isang napakagandang leather handbag na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso. Isang suhol, isang pambayad sala. Ngumiti si Astrid at kinuha ang bag. Itinaas niya ito at hinangaan. It's beautiful, Mavic, thank you. Hinalikan niya ito sa pisngi. Pero habang nakatingin si Mavic sa masayang mukha ng kanyang asawa, hindi niya nakita ang mga mata nito. Mga matang puno ng lamig, mga matang nakatingin sa kanya na parang isang piraso ng basura na nakabalot sa ginto. Isang linggo na lang bago ang kanilang anniversary party.
Ang bahay ay naging abala sa mga paghahanda. Dumarating ang mga caterer, ang event planner, ang florist. Si Astrid ay kumikilos na parang isang perpektong punong abala. Pinipili ang kulay ng mga bulaklak, tinikman ang menu, kinukumpirma ang listahan ng mga bisita. Si Mavic naman, habang pinapanood ang asawa, ay lalong nakukumbinsi na ang lahat ay bumalik na sa dati. Ang pagiging kampante ni Mavic ang pinakamalakas na sandata ni Astrid. Isang gabi, habang nag-uusap sila tungkol sa mga huling detalye ng party, muling inilabas ni Astrid ang isa pang folder. Mas makapal ito kaysa sa nauna. Hon, pasensya na kung makulit ako, sabi niya sa pinakamalambing niyang boses. Pero may isa pa akong kailangang asikasuhin bago tayo maging sobrang busy sa party. Tumingin si Mavic sa folder. Medyo naiinip. Ano na naman yan, Astrid? Akala ko ba tapos na yung investment mo? Hindi. Iba ito. Paliwanag ni Astrid. Naalala mo, yung perang binawi mo sa akin para sa business mo? Well, I was thinking, para maging patas at para may sarili tayong nest egg for the future, what if we create a trust fund? Ililipat natin ang ilang assets doon para sa atin, para sa mga magiging anak natin. Ang salitang anak ay tumama kay Mavic. Iyon ang isang bagay na hindi pa nila napag-uusapan ng seryoso. Bigla, ang ideya ay naging kaakit-akit. Isang trust fund, isang pamilya, isang perpektong kinabukasan. Kasabay nito, aksidenteng nahulog ni Astrid ang isang travel catalog sa sahig, malapit sa paanan ni Mavic. Isa iyong catalog para sa isang 2-week luxury European tour. Ay! Sabi ni Astrid na parang nagulat. Mabilis niya itong pinulot. Oops! Nakita mo tuloy. Surprise ko sana yan sa'yo. After the party, our second honeymoon. Ang mga mata ni Mavic ay nagningning. Isang trust fund, isang European tour. Tila ba ang lahat ng kanyang mga problema ay naglalaho. Si Freya at ang kanyang mga drama ay biglang naging isang maliit na abala na lang. Ito ang buhay na gusto niya. Ito ang asawa na kailangan niya. Astrid, you're amazing, sabi ni Mavic. Ang boses ay puno ng sinseridad o kung anumang bersyon ng sinseridad ang kaya niyang ibigay. Kailangan ko lang ng pirma mo dito, sabi ni Astrid. Itinuturo ang huling pahina ng dokumento. This finalizes everything. Pagkatapos nito, promise, puro party na lang ang iisipin natin. Dahil sa pananabik sa isang magandang kinabukasan at sa pagiging kampante na hawak niya sa palad ang kanyang asawa, kinuha ni Mavic ang pluma. Hindi na niya sinubukan pang basahin ang mga nakasulat sa technical na lengguwahe ng batas. Para sa kanya, iyon ay mga salita lamang. Ang mahalaga ay ang pangako sa likod ng mga ito. Inilagda niya ang kanyang pangalan. Isang maganda, kumpiyansang pirma. Ang huling pirma na mag-aalis sa kanya ng lahat. Nang matapos siya, ngumiti siya kay Astrid. See? We're a team. Tumango si Astrid, isang nangiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ngunit sa pagkakataong ito, nahirapan siyang itago ang panginginig ng kanyang kamay. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makaya. Oo, Mavic, isang team. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang meeting si Astrid, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang text message mula kay Lander. It's done. Everything is under your name. Handa ka na ba? Napatingin si Astrid sa mga kasama niya sa meeting. Nagsasalita sila tungkol sa isang kaso, pero ang mga boses nila ay parang ugong na lang sa kanyang pandinig. Tinitigan niya ang mensahe ni Lander. Handa na ba siya? Handa na siyang bawiin ang buhay niya. Handa na siyang tapusin ang lahat. Nag-reply siya ng isang salita. Oo. Nang ilapag niya ang telepono, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang kalooban. Tapos na ang pag-aarte, tapos na ang pagpaplano. Ang susunod na yugto ay ang paghuhukom. Habang si Astrid ay naghahanda para sa kanyang tagumpay, si Freya naman ay unti-unting nilalamon ng kanyang sariling impyerno.
Ang mga araw ay lumipas at wala pa ring malinaw na plano si Mavic. Ang tanging sinasabi nito ay maghintay ka lang. Konting tiis pa. Malapit na. Ang mga pangakong dati musika sa kanyang pandinig ay ngayon parang mga sirang plaka na paulit-ulit na lang. Ang pagbubuntis niya ay nagiging mas halata. Nagsisimula na siyang makaramdam ng pagkahilo, nagsusuka. Ang katawan niya na dati niyang ipinagmamalaki ay unti-unting nagbabago. At kasabay ng pagbabago ng kanyang katawan ay ang pagbabago ng kanyang pag-iisip. Ang pag-ibig ay napalitan ng takot. Ang pag-asa ay napalitan ng desperasyon. Isang hapon, hindi na niya natiis. Sumugod siya sa opisina ni Mavic nang walang pasabi. Ang mga empleyado sa lobby ay napatingin sa kanya. Isang babaeng halatang balisa. Ang mga mata ay namumugto. I need to see Mavic Herrera. Now, sabi niya sa receptionist. Ang boses ay nanginginig sa galit. Do you have an appointment, ma'am? Hindi ko kailangan ng appointment. Sigaw ni Freya, dahilan para lalong mapatingin ang mga tao. Sa huli, para maiwasan ang eskandalo, pinapasok siya. Pagbukas ng pinto ng opisina ni Mavic, nakita niya itong nakaupo sa kanyang swivel chair. Kausap ang isang tao sa telepono. Tumatawa. I have to go. Mabilis na sabi ni Mavic sa kausap nang makita si Freya. Ibinaba niya ang telepono. Freya, anong ginagawa mo dito? Sabi ko sa'yo, huwag kang pupunta dito, di ba? Hindi ko na kaya, Mavic. Sabi ni Freya. Isinara ang pinto ng malakas. Pagod na akong magtago. Pagod na akong maging kabit mo. Kailangan mong panagutan to. Tumayo si Mavic. Ang muka ay puno ng inis. Lower your voice. Baka may makarinig sa'yo. Ano bang problema mo? Di ba nag-usap na tayo? Walang saysay ang usapan natin. Puro ka lang pangako. Lumapit si Freya, dinuduro si Mavic. Habang ako nag-aalala dito. Ikaw, masaya ka lang dyan. Nagpaplano ng anniversary party nyo. How could you? May anak tayo, Mavic. Anak natin to. At sa tingin mo ba hindi ko iniisip yan? Ganting sigaw ni Mavic. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa future nyo. Pero kung mag-iingay ka ng ganito, sisirain mo ang lahat. Ang sinisira mo ay ang buhay ko. Humahagulgol na, sabi ni Freya. Kung hindi mo kayang panindigan to, ako ang gagawa. Sasabihin ko na kay Ate Astrid ang lahat. Ngayon din. Tinalikuran niya si Mavic at akmang bubuksan ang pinto. Sa isang iglap, hinablot siya ni Mavic sa braso. Mahigpit. Masakit. Huwag na huwag mong gagawin yan. Sabi ni Mavic, ang boses ay mababa at puno ng pagbabanta. You will ruin everything. Bitiwan mo ako. Nasasaktan ako. Pilit na pumipigla si Freya. Sa gitna ng kanilang paghahatakan, sa sobrang galit at pagkadesperado ni Mavic, napatahimikin si Freya. Itinulak niya ito. Isang malakas na tulak. Nawalan ng balanse si Freya. Ang kanyang likod ay tumama sa pader. At pagkatapos ay bumagsak siya sa sahig. Ang kanyang tiyan. Ang kanyang tiyan ay sumalpok sa matigas na gilid ng isang mababang coffee table na yari sa kahoy. Isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang sinapupunan. Isang sakit na hindi niya panaramdaman kailanman. Napatigil si Mavic. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng gulat, pagkatapos ay takot. Pero hindi siya lumapit para tulungan si Freya. Ang una niyang ginawa ay sumilip sa pinto ng kanyang opisina. Tinitingnan kung may sino mang nakakita o nakarinig sa nangyari. Nakahandusay si Freya sa sahig, humihingal sa sakit. Tumingin siya kay Mavic. Ang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit. At pagkatapos, naramdaman niya ito. Isang mainit na likido ang dudumadaloy sa pagitan ng kanyang mga hita. Dahan-dahan siyang tumingin pababa. Sa kanyang puting bestida, isang mantsa ng dugo ang unti-unting lumalaki. Tumingala siyang muli kay Mavic. Ang mga luha ay umaagos na sa kanyang mga mata, hindi na dahil sa galit,
kundi dahil sa purong takot at pagkawala. Bago siya nawalan ng malay, ang huling imahe na nakita niya ay ang mukha ng lalaking minahal niya. Isang mukhang puno ng pagkasuklam at takot. Takot hindi para sa kanya, kundi para sa sarili nito. Bisperas ng anniversary party, ang buong kabahayan ay abala. Ang sala ay napapalibutan ng mga palamuti. Ang mga mesa at upuan ay nakaayos na sa hardin. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak at pananabik. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, isang mabigat at madilim na ulap ang nakalambong. Ginugol ni Mavic ang huling 24 na oras sa pagtatakip sa kanyang krimen. Pagkatapos ng nangyari sa opisina, isinugod niya si Freya sa isang maliit at pribadong klinika, hindi sa isang malaking ospital kung saan maaaring may makakilala sa kanila. Ipinagkalat niya ang balitang si Freya ay nadulas sa banyo at kailangang magpahinga. Binalaan niya ang pinsan na kung may magsasalita ito, pareho silang babagsak. Si Freya na wala ng lakas at nawalan na ng lahat ay wala nang nagawa kundi ang manahimik. Ngayon, si Mavic ay parang isang hayop na nasukol sa isang kulungan. Ang bawat tunog ng telepono ay nagpapakaba sa kanya. Ang bawat tanong tungkol kay Freya mula sa mga kamag-anak ay parang isang akusasyon. Naging iritable siya, madaling magalit. Mavic, ayos ka lang ba? Tanong ni Astrid habang nag-aagahan sila. You seem tense. Dahil ba sa party? Oo, dahil sa party. Mabilis na sagot ni Mavic, umiiwas sa tingin. Maraming iniisip. Gusto kong maging perpekto ang lahat para sa'yo. Isang kasinungalingan na naman. Tumangulang si Astrid, nagpanggap na naniniwala. Ngunit sa loob-loob niya, nararamdaman niya ang pagbabago. Ang pagiging kampante ni Mavic ay napalitan ng isang kakaibang takot. Hindi niya alam kung ano ang dahilan, pero alam niyang may nangyaring masama. Habang si Mavic ay abala sa kanyang mga kasinungalingan, si Astrid naman ay ginugol ang buong araw sa kanyang opisina. Hindi para magtrabaho, kundi para sa huling paghahanda. Inilabas niya ang isang kahon. Sa loob nito, naroon ang lahat ng ebidensya na maingat niyang tinipon sa tulong ni Lander. Naroon ang mga kopya ng mga dokumentong pinirmahan ni Mavic, nagpapatunay na ang lahat ng kanilang ari-arian ay nasa pangalan na niya. Naroon ang mga screenshot ng mga text messages ni Mavic at Freya, mga mensaheng puno ng kanilang mga lihim na plano at paglalambingan. Naroon ang mga larawan ni Freya na suot ang kwintas ng kanyang ina, kuha mula sa social media. At naroon din ang mga bank statements, nagpapakita ng malalaking halaga ng perang inilipat ni Mavic sa isang account na nakapangalan kay Freya. Tinitigan ni Astrid ang bawat piraso ng ebidensya. Ang bawat isa ay isang patunay ng kanilang kataksilan. Ang bawat isa ay isang punyal na sasaksak sa kanila bukas ng gabi. Habang inaayos niya ang mga ito, tumayo siya at dumungaw sa bintana. Ang araw ay malapit ng lumubog. Ito na ang huling dapit hapon ng kanyang lumang buhay. Bukas, sa pagsikat ng araw pagkatapos ng party, isa na siyang ibang tao. Tumingin siya sa salamin sa kanyang opisina. Nakita niya ang isang babaeng pagod pero matatag. Isang babaeng nasaktan pero hindi nagpatalo. Kaya mo to, bulong niya sa sariling refleksyon. Para kay mama, para sa 10 taon, para sa sarili mo. Pauwi na sana siya nang may isang motorcycle courier na nag-abot sa kanya ng isang maliit na brown envelope. Walang pangalan ng nagpadala. Para po kay Attorney Valdez, sabi ng rider. Kinuha ito ni Astrid nang may pagtataka. Pagpasok niya sa kanyang kotse, binuksan niya ito. Sa loob, walang sulat. Tanging isang itim na USB flash drive ang laman. Napakunot ang kanyang noo. Sino ang magpapadala nito? Pagdating niya sa bahay, diretso siya sa kanyang study. Isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. May isang video file lamang ito na may pangalang CCTV Office. Kinakabahan, pinindot niya ang play. Ang video ay malinaw.
Kahit walang tunog, nakita niya ang pamilyar na opisina ni Mavic. Nakita niya si Freya na pumasok, galit. Nakita niya ang kanilang pagtatalo, ang pag-aaway, ang paghahatakan, at nakita niya ang malakas na pagtulak ni Mavic. Nakita niya ang pagbagsak ni Freya. Nakita niya ang pag-check ni Mavic sa labas ng pinto bago pa man lapitan ng pinsan. At nakita niya ang unti-unting pagkalat ng dugo. Napatakip ng bibig si Astrid. Ang galit na nararamdaman niya ay napalitan ng isang nakakakilabot na pakiramdam. Ito ay higit pa sa isang simpleng pagtataksil. Ang lalaking pinakasalan niya ay isang halimaw. Napasandal siya sa kanyang upuan, nanginginig. Ang huling piraso ng ebidensya, ang pinakamabigat, ang pinakamapangwasak. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala nito. Baka isang empleyado ni Mavic na may konsensya o baka isang taong gustong makita siyang bumagsak. Pero hindi na yon mahalaga. Ang mahalaga, hawak na niya ngayon ang sandata na tuluyang wawasak kay Mavic Herrera. Hindi lang sa kanyang pera at reputasyon, kundi sa kanyang kaluluwa. Ang gabi ng kanilang ika-10 anibersaryo ay perpekto. Ang hardin ay naging isang paraiso ng mga puting bulaklak at kumukutitap na ilaw. Ang mga bisita, na pawang mga elit ng lipunan, mga negosyante, politiko, at mayayamang pamilya, ay nagkwekwentuhan habang umiinom ng champagne. Isang string quartet ang tumutugtog ng malamyos na musika sa isang sulok. Sa gitna ng lahat, naroon sina Astrid at Mavic. Si Mavic, suot ang isang mamahaling tuxedo, ay ngumingiti at nakikipagkamay sa lahat. Ang perpektong imahe ng isang matagumpay na lalaki. Si Astrid naman, sa kanyang eleganteng puting bestida, ay parang isang reyna, maganda, kalmado, at may aura ng kapangyarihan. Walang sino man sa mga bisita ang nakakaalam na sila ay nanonood ng huling akto ng isang trahedya. Nang dumating ang oras para sa mga talumpati, unang tumayo si Mavic. Kinuha niya ang mikropono, ang boses ay puno ng pekeng emosyon. 10 taon, panimula niya, tinitingnan si Astrid. 10 taon ng pagmamahal, pag-unawa, at pagiging isang team. Hindi ko mararating kung nasaan ako ngayon kung hindi dahil sa aking napakagandang asawa. She is my rock, my inspiration, my everything. To my wife Astrid, I love you more than words can say. Happy anniversary, my love. Nagpalakpakan ang mga tao. May mga nagpunas pa ng luha. Ngumiti si Astrid at hinalikan si Mavic sa pisngi. Pagkatapos, siya naman ang lumapit sa mikropono. Isang katahimikan ang bumalot sa hardin. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya. Maraming salamat sa inyong pagdalo ngayong gabi. Simula niya, ang boses ay malinaw at matatag. 10 taon, isang mahabang panahon. Sa loob ng 10 taon, natutunan ko ang maraming bagay tungkol sa pag-aasawa. Natutunan ko ang halaga ng tiwala at ang sakit kapag ito ay sinira. Biglang nagbago ang atmosfera. Ang ngiti sa mukha ni Mavic ay bahagyang natigilan. Natutunan ko rin ang tungkol sa pamilya, patuloy ni Astrid, at ang konsepto ng utang na loob, na kapag may isang taong tinulungan ka, inalagaan, at itinuring na kapamilya, ang inaasahan mo lang kapalit ay katapatan. Sa isang sulok ng hardin, nakatayo si Freya. Kadarating lang niya, maputla at mukhang pagod. Pinilit ni Mavic na dumalo para ipakita na normal ang lahat. Nang marinig ang mga salita ni Astrid, napahawak siya sa kanyang tiyan na wala ng laman. Inihanda namin ang isang maikling video presentation para ipakita ang aming 10 taong paglalakbay, sabi ni Astrid. Pero naisip ko, mas maganda siguro kung ipakita ko sa inyo ang isang mas makatotohanang kwento. Ibinigay niya ang isang senyas sa niya sa technician. Ang malaking puting screen sa likod niya na dapat sana'y magpapakita ng kanilang mga masasayang larawan ay biglang umitim. At pagkatapos,
Isang imahe ang lumitaw. Ang screenshot ng post ni Freya sa social media, suot ang kwintas. Isang bulungan ang kumalat sa mga bisita. Sumunod ang comment ni Mavic. Bagay sa'yo, mahal. Mas maganda kaysa sa kanya. Mas lumakas ang bulungan. Ang mukha ni Mavic ay nagsimulang mamutla. Astrid, what is this? Stop this nonsense. Pero hindi nakinig si Astrid. Ang mga imahe ay patuloy na nag-flash sa screen. Mga text messages, mga bank statements, bawat isa ay isang ebidensya ng kanilang kataksilan. Ano ito? Isang palabas? Tanong ng isang bisita. Nakakahiya, sabi naman ng isa pa. At para sa huling pasabog, ang pinakamatindi sa lahat, ang video. Walang tunog. Ngunit ang mga imahe ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Ang pagtatalo, ang pagtulak, ang pagbagsak, ang dugo. Isang hiyaw ng pagkabigla ang kumawala mula sa mga bisita. Ang ilan ay napatakip ng bibig. Si Freya nang makita ang sarili sa screen ay napasuka sa isang halamanan. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Binasag ito ng kalmadong boses ni Astrid. Ang lahat ng ito, sabi niya, ikinaway ang kamay sa screen, ay ang katotohanan. At bilang panghuling regalo ko sa aking asawa para sa aming anibersaryo, tumingin siya ng diretso kay Mavic. Gusto kong ipaalam sa iyo at sa inyong lahat na simula pa noong 1 linggo, lahat ng ari-arian, kumpanya at perang pinaghirapan naming dalawa ay legal at opisyal nang nakapangalan sa akin. Kung ang video ay isang bomba, ang huling pahayag ni Astrid ay isang atomic bomb. Nanlaki ang mga mata ni Mavic. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Hindi totoo yan. Totoo, Mavic. Bawat pirma mo, bawat dokumento. Sabi ni Astrid, wala ka nang natira, maliban sa utang na loob na hindi mo kailanman binayaran at sa kahihiyan na habang buhay mong dadalhin. Sa wakas, natapos na ang pagpipigil ni Mavic. Ang kanyang imahe bilang isang maginoo ay gumuho. Sa harap ng daan-daang tao, ang tunay na halimaw ay lumabas. Anong ginawa mo? Sigaw niya, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sumugod siya papunta kay Astrid. Akmang sasaktan ito. Pero bago pa man siya makalapit, isang anino ang humarang sa kanyang daraanan. Si Lander Cruz, nakatayo siya roon matatag sa pagitan ni Astrid at ni Mavic. Hindi siya nagsalita. Tinitigan niya lang si Mavic. Isang tingin na nagsasabing, subukan mo. Nahinto si Mavic. Sa likod ni Lander, nakita niya ang mga security guard ng venue na papalapit. Tumingin siya sa paligid. Ang mga mukha ng kanyang mga kaibigan at business partners ay puno ng pagkasuklam at pandidiri. Wala na. Tapos na. Sa isang iglap, nawala sa kanya ang lahat. Ang sumunod na mga minuto ay isang malaking kaguluhan. Ang mga gwardiya ay mabilis na lumapit at pinalibutan si Mavic, na ngayon ay parang isang baliw na sumisigaw ng mga pagbabanta at panunumbat. Si Freya naman, sa gitna ng kanyang kahihiyan at pisikal na sakit, ay tinulungan ng ilang staff na makaalis sa lugar, palayo sa mga mapanghusgang mata ng mga tao. Ang mga bisita, isa-isa, ay nagsimulang mag-alisan, nagbubulungan, dala-dala ang iskandalong siguradong pagpipiestahan sa kanilang mga social circle sa mga susunod na araw. Ang perpektong gabi ay naging isang bangungot. Naiwan si Astrid sa gitna ng hardin na ngayon ay parang isang larangan ng digmaan pagkatapos ng isang matinding laban. Ang mga bulaklak ay nayurakan. Ang mga baso ng champagne ay nagkalat. Ang masayang musika ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Umupo siya sa isa sa mga bakanteng upuan. Ang adrenaline sa kanyang katawan ay unti-unting nawawala at napapalitan ng isang matinding pagod. Pagod hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa kaluluwa. Tapos na. Nagawa na niya. Pero bakit parang may kulang? Bakit parang may isang malaking butas sa kanyang dibdib?
Ang tagumpay ay may lasang abo. Naramdaman niyang may isang presensyang tumabi sa kanya. Hindi niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. "Hey!" mahinang sabi ni Lander. Hindi sumagot si Astrid. Nakatingin lang siya sa kawalan, sa mga ilaw na unti-unti nang pinapatay ng mga staff. Hinubad ni Lander ang kanyang suit jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Astrid. Ang gabing hangin ay nagsisimula ng lumamig. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Sa wakas ay sabi ni Astrid, ang boses ay halos isang bulong. Dapat masaya ako. Dapat nagdiriwang ako. Pero bakit parang ang bigat-bigat pa rin? Dahil ang paghihiganti, kahit gaano pa katamis, ay hindi kayang burahin ang sakit ng nakaraan. Sagot ni Lander. Umupo sa silyang katabi niya. Hindi nito kayang ibalik ang 10 taon na nawala. Ang ginawa mo ngayong gabi, Astrid, hindi lang ito para sa paghihiganti. Ginawa mo ito para sa katarungan. At higit sa lahat, ginawa mo ito para palayain ang sarili mo. Palayain ang sarili. Naramdaman ni Astrid ang bigat ng mga salitang iyon. Sa loob ng ilang linggo, ang tanging nagpapatakbo sa kanya ay galit at pagnanasang makaganti. Ngayong wala na yon. Ano nang natira? Nagpatuloy sila sa pag-upo ng tahimik, magkatabi. Hinayaan lang siya ni Lander na damhin ang lahat. Ang pagod, ang kalungkutan, ang unti-unting pagpasok ng kapayapaan. Maya-maya, ang kadiliman ng gabi ay nagsimulang maglaho. Sa silangan, isang manipis na linya ng kulay kahel at rosas ang nagsimulang gumuhit sa kalangitan. Paparating na ang umaga, ang bukang liwayway. Ito ang unang bukang liwayway ng kanyang bagong buhay. Tumingin si Astrid kay Lander. Sa liwanag ng papalapit na umaga, nakita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Nakita niya ang pag-aalala. Nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita sa mata ng isang lalaki. Respeto. Salamat, Lander, sabi niya. At sa pagkakataong ito, may kasama na itong isang maliit ngunit totoong ngiti. Sa lahat-lahat. Wala iyon, sagot ni Lander. Ngumiti rin. Ano nang plano mo ngayon? Huminga ng malalim si Astrid, nilalanghap ang sariwang hangin ng umaga. Hindi ko pa alam. Siguro, magpapahinga muna. Hahanapin ko ulit ang sarili ko. Ang totoong Astrid, hindi ang asawa ni Mavic, hindi ang abogadong naghihiganti. Tinitigan nila pareho ang pagsikat ng araw. Ang bawat sinag ay parang isang pangako ng pag-asa, ng paghilom, at ng mga bagong simula. Naramdaman ni Astrid ang pagtulo ng isang mainit na likido sa kanyang pisngi, isang luha. Ngunit hindi ito luha ng sakit o galit. Ito ay luha ng kalayaan. Tapos na, Astrid, mahinang sabi ni Lander, na para bang nabasa ang kanyang iniisip. Malaya ka na. Ipinikit ni Astrid ang kanyang mga mata. Hinayaan ang init ng araw na dumaiti sa kanyang mukha. Oo, malaya na siya. At sa harap niya, isang bagong kabanata ang naghihintay na isulat. 1 taon ang lumipas. Ang malaking bahay na dating naging saksi sa pag-ibig, kataksilan, at paghihiganti ay naibenta na. Ang mga alaala, mabuti man o masama, ay isinara na kasama ng mga pinto nito. Sa isang mas maliit ngunit mas maliwanag na opisina sa puso ng Makati, isang maliit na pagtitipon ang nagaganap. May cake, may ilang lobo, at may mga ngiti sa labi ng mga kababaihan. Sa pader, nakasulat ang pangalan ng foundation, Puso at Dignidad. Nakatayo sa gitna si Astrid, masaya at payapa. Ang sakit sa kanyang mga mata ay napalitan na ng ningning. Hindi na siya si Astrid Herrera, ang asawang pinagtaksilan. Siya na ngayon si Attorney Astrid Valdez, ang tagapagtatag ng isang organisasyong tumutulong sa mga babaeng biktima ng pang-aabuso at pagtataksil sa kanilang mga relasyon. Ang kanyang sariling sakit ang naging daan para maging lunas
sa sakit ng iba. "Congratulations, Elena," sabi ni Astrid. Niyakap ang isang babaeng nasa mid-40s. Si Elena ang isa sa mga unang tinulungan ng foundation. Ngayon, pagkatapos ng isang mahirap na legal battle, nakuha na niya ang custody ng kanyang mga anak at nagsisimula na ng sarili niyang maliit na negosyo. "Salamat po, Attorney Astrid." Umiiyak na sabi ni Elena. "Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko po alam kung nasaan na kami ngayon." "Hindi ako." Pagtatama ni Astrid, hinawakan ang kamay nito. "Ikaw, ang lakas mo ang nagdala sa'yo dito." Sa isang sulok, tahimik na nanonood si Lander, hawak ang 2 tasa ng kape. Ngumiti siya habang pinapanood si Astrid na magbigay ng inspirasyon sa ibang mga babae. Lumapit siya at iniabot ang isang tasa. "Mukhang masaya ka dito," sabi niya. "Sobra," sagot ni Astrid, sumandal sa balikat nito. Ang kanilang relasyon ay umusbong ng dahan-dahan sa tamang panahon, walang pilitan, puno ng pag-unawa, respeto at paghilom. Dito ko nahanap ang tunay na kahulugan ng lahat, na ang pagpapatawad pala hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. "Nabalitaan mo ba?" tanong ni Lander. "Ang alin?" "Si Mavic. Sinubukan niyang magtayo ulit ng negosyo, pero walang gustong mag-invest. Walang gustong makipag-partner sa kanya." Kwento ni Lander. Ang karma, minsan, hindi kailangang maging mabilis. Minsan, mas masakit kapag dahan-dahan kang nilalamon ng kahihiyan. Hindi umimik si Astrid. Wala na siyang naramdamang galit o saya. Tanging isang pakiramdam ng pagtanggap. Tapos na ang kabanatang yon ng buhay niya. "Si Freya?" tanong niya. "Umuwi na raw sa probinsya," sabi ni Lander. "Nagsisikap daw magbagong buhay, malayo sa lahat ng nakakakilala sa kanya." Tumango si Astrid. Sana nga, sa kanilang sariling paraan, matuto rin silang patawarin ang kanilang mga sarili. "Halika," sabi ni Lander. Hinawakan ang kamay ni Astrid. "May ipapakita ako sa'yo." Dinala siya ni Lander sa rooftop ng building. Mula roon, tanaw nila ang buong syudad. Ang araw ay dahan-dahan ng lumulubog, nag-iiwan ng magagandang kulay sa kalangitan. "Ang ganda," bulong ni Astrid. Proud na proud ako sa'yo, Astrid," sabi ni Lander. Ang boses ay puno ng sinseridad. Humarap si Astrid sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning. Hinawakan niya ang pisngi nito. "Proud din ako sa atin." At doon, sa ibabaw ng syudad, sa gitna ng papalubog na araw, hinalikan niya si Lander. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pasasalamat. Isang halik na nagsasabing handa na siyang magmahal muli. Natagpuan niya ang kapayapaan. Natagpuan niya ang kanyang dignidad. At higit sa lahat, natagpuan niya ang isang pag-ibig na hindi nakabatay sa mga pangako ng isang perpektong buhay, kundi sa katotohanan ng isang hindi perpektong nakaraan na sabay nilang pinagaling. Ang kwento ni Astrid ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Doon pa lang ito tunay na nagsimula.